Church, good morning, church! Okay, welcome po sa ating church. Ngayon pong umaga po na to, I invite everyone to please stand up. Tayo po ay magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Yes, ang daming energy. May energy po ba tayo ngayon? Amen. Nakatulog naman. Yan. So ngayon po ang araw na to, itong araw na to ay kinreate ng Panginoon para tayong lahat ay mag-celebrate sa kanyang kabutihan, sa kanyang faithfulness, sa kanyang grace. Okay po ba yun? Kaya ibigay natin yung best natin. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, mag-worship ako ngayon. Papalakpak ako ngayon. Tatalon ako ngayon. At magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, we praise you, Lord.
to, we acknowledge your presence. Ikaw lamang po yung patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Katagpuin mo po kami, Panginoon. At talagang ibibigay po namin yung sa inyo, yung pagpapasalamat. At talagang yung buhay namin na ibabalik namin sa inyo sa araw po na to, Panginoon. We praise you, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Malakpak po tayo sa Panginoon. Magsasaya sa iyong nilikha, o halina tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyaya, di magkukulang
you. Patuloy na maghari ka, O Diyos. Hallelujah, we praise you, Lord. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord. Purito, Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman hindi mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman hindi mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka. Sundin ang loob mo, Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin
Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo. Yes, Lord, sundin ang loob mo sa aming mga pamilya. Kung ano yung gusto mong mangyari, Panginoon, yun ang mangyayari sa aming mga pamilya, sa aming nation, sa aming church, oh God. We declare that you are our King at ikaw lamang po yung maghahari, Panginoon. Hallelujah, we praise you, Lord. Sa lupa, tulad ng sa langit, sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Oh, Jesus. Hallelujah. Maghari ka, Panginoon. Patuloy na ang iyong biyaya, patuloy na ang iyong awa, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. We thank you for your grace. We thank you for your great love, O God. We worship you in this place, O Lord. Empty hands, all I am is dust without you. Broken heart, every piece belongs to you. Strip away all pride until I'm truly free. This life is crucified, no longer I but Christ in me. Empty hands, all I am is dust without you. Broken heart, every piece belongs to you. Strip away all pride until I'm truly free. This life is crucified, no longer I but Christ in me. Father, worthy of praise, your love so faithful, mercy so great. Father, you break and remake. Lord, have your way. My heart yields as clay in your hands of grace. Through the cross, sin and darkness have no power. By your grace, help us live in full surrender. Strip away all pride until I'm truly free. This life is crucified, no longer I but Christ in me. Father, worthy of praise, your love so faithful, mercy so great. Father, you break and remake. Lord, have your way. My heart is as clay in your hands. Father,
praise. Your love so faithful, mercy so great. Potter, you break and remake. Lord, have your way. My heart yields as clay in your hands of grace. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Purihin natin ang Diyos. Purihin ka, dakila ka.
aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mababantayan. Pupurihin ka sa aking taas ng aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, oh Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mababantayan. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh purihin ka, Jesus, oh Jesus, oh purihin ka, hallelujah. O ikaw lamang po, yung karapat-dapat, Panginoon, ng lahat ng papuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, O Diyos. Hallelujah, O Jesus, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Muli, yung the best na palakpak para sa ating Diyos na buhay, Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Our God is amazing. Amen! Alam nyo, while we were singing, the Lord is reminding us of His faithfulness. Kaya karapat-dapat ho ang Panginoon sa lahat ng ating pagpupuri, lahat ng ating pagpapasalamat at ating paglawalhati. And as we continue to praise the Lord, palakpakan nga po natin muli ang ating Panginoon. He deserves everything that we have. Kasi lahat ipinagkaloob niya para sa atin for us to be here. And now, as we again commemorate yung great love, yung amazing grace ng ating Panginoon sa atin, everyone could be seated. Amazing ang Panginoon. Alam nyo, alam ko marami po sa atin, maraming pinagdadaanan. Pero the moment we are in God's presence, alam nyo yung lahat ng pinagdadaanan natin, nawawala. Lahat ng ating mga struggles, lahat ng ating mga dala-dala sa ating balikat, pag sa presence ng Panginoon, all we have to do is lay it down sa kanyang paanan and He will be taking care of us. Yun ho yung ginawa niya eh. Sabi po ng Biblia, kung yung mismong anak niya, ipinagkaloob niya sa atin, ano pa yung bagay na ipagkakait sa atin ng Panginoon? Alam niyo po kung ano lang yung nagiging problema karaniwan? Kasi kadalasan, nagda-doubt ho tayo doon sa mga pangako ng Panginoon sa atin. Pero we have no reason to doubt. Kasi dinemonstrate na nga niya sa atin yung laki ng pag-ibig niya eh. Sabi nga ng Biblia, God demonstrated His love on us, for us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. Sipin nyo nun sa karumihan mo, doon sa mga kapalpakan mo, doon sa mga pinagdadaanan mo, sa mga issue mo sa buhay, minahal ka ng Panginoon. E lalo pa ngayon na sinurrender na natin ang ating buhay sa Kanya. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, it is sinasabi natin sa Panginoon, Lord, wala naman ako magagawa sa sarili ko. Kaya Panginoon, Ikaw na po ang bahala sa akin. At Lord, sa direksyon na tinutungo ko sa sarili ko, maliligaw lang po ako. Kaya Panginoon, Ikaw na po ang masunod sa buhay ko. That is the meaning of the word surrender. Kahapon yun po yung tinuro sa atin ni Sister Kay, no? When we were having yung ating
worship night. Surrender is saying to the Lord, Lord, I have obeyed myself too much already at wala po akong pinatunguhan. That is why, Lord, ngayon, I will fully commit myself to you. Lord, because I am telling you that I love you, hindi lang, Panginoon, sa labi ko manggagaling yung pagmamahal ko sa inyo, kundi sa buhay ko at sa bawat tatahakin ng aking mga paa sa mga landasing aking tutunguhin. Lord, dahil mahal kita, ikaw ang susundin ko. At salamat, Panginoon, dahil yung dati kong pagkatao, binago mo na. At ako ay ginawa mong new, brand new. Yung dati kong mga kahinaan, Lord, binago nyo na po yun. At bawat araw, kapag ipinapaalala sa akin ng aking sarili, yung lumang ako, ang sasabihin ko, Lord, binago nyo na ako. At dahil binago nyo na ako, may bago na akong direksyon, may bago na akong pagkatao, at yun po ang lalakaran ko sa araw-araw. Yun yung ginawa sa atin ng Panginoong Jesucristo. He did not simply save us from our sin, but He gave us a brand new life. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, sa mga nakay Kristo, sila may mga bago ng nilalang. Hindi ka na yung lumang ikaw. Hindi ka na yung laging palpak. Hindi ka na yung walang direksyon. Sapagkat ngayon, ikaw yung bago na ginawa ng Panginoon. Ikaw, taglay-taglay mo, yung buhay na ibinihis sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu. Sabi po sa unang Korinto 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang siya namang ibinibigay ko sa inyo. Nang Panginoon ay gabing pag siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagpaalala sa akin. At gayon din naman hinawakan niya ang saro matapos makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang aking katawan, ang sarong ito'y siyang aking dugo. Gawin niyo ito. Ito ang aking dugo ng aking bagong tipan. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag niyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama, kamangha-mangha yung pag-ibig niyo. Ama, salamat po dahil kayo yung Diyos na sa kabila ng aming mga kahinaan at karumihan, minahal niyo pa rin po kami. Salamat po, Ama, sa Panginoong Jesucristo na ibinigay yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para hindi lamang, Panginoon, kami maligtas, kundi magkaroon kami ng tamang direksyon, magkaroon ng panibagong buhay, Panginoon. Buhay, Panginoon, na hindi na yung dati, kundi buhay, Panginoon, na may kinabukasan, may pag-asa, at buhay, Panginoon, na lagi namin kayong kasama. Ama, sa pagunita namin ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, help us, Father, kung may mga bagay sa aming puso, sa aming buhay, na hindi pa po namin totally na isusurrender sa inyo, Lord, siyasatin niyo po kami at tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magpakababa, Lord, maging super honest sa inyo, Father. Wala na kaming itanggi, Father, at aminin lamang namin sa inyo sapagkat ang pangako niyo, kapag ka ikinonfess namin sa inyo ang aming mga kasalanan, kayo'y tapat, Panginoon, na nagpapatawad sa amin. Lord, thank you. Dahil sa kamatayan, muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, tinatanggap namin yung kapatawaran sa aming mga pagkakasala. At Lord, may karapatan kami, may kakayanan kami, at taglay namin, Panginoon, ang kapangyarihan para mabuhay ng may kabanalan at mabuhay ng buhay na nakakaluwalhati sa inyong banal na pangalan. Lord, we love you. Help us, Father, so that love that we are saying would truly manifest through our obedience, Father. At sa bawat na araw ng aming buhay, Lord, we will continually and faithfully surrender our lives to you, Father.
Salamat po, Ama. And this is our prayer. In the name, the sweetest, the mighty, and amazing name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Maaari na po natin kainin ng tinapay at inuman ng sarong. Muli po ay balik natin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon. He deserves all praises and glory. Let's give Him the best clap offering. At ngayon po ay handa natin ang ating sarili para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Lakas. Nagulat kayo, no? Nagising yung natutulog. So mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Yan, ngitian niyo yung katabi niyo. I'm truly blessed this morning kasi full house tayo ngayon. Praise God. I see a lot of new faces, mga nagbabalik at yung iba first time. So we are blessed to see you po ngayong umagang ito at talagang kami ay laging nagagalak, na kayo ay nakakasama namin sa pagsamba ngayong umagang ito. Even for those who are with us right now online. Magandang umaga po at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Comment nyo nga po kung nasan kayo ngayon. At talaga naman para mamaya ay makita namin yung mga nakakasama natin online. Sino po dito ang dumating dito na excited? Amen? Very excited. Hindi na late sa sobrang excitement. Sino yon? Sorry pala, di ba? Alam niyo po kami kung gumising pag linggo 4 a.m. 4:45 a.m. Pero nalilate pa ng konti. Call time po kasi ng mga leaders ay 8 a.m. Kasi meron kami mga preparation po na ginagawa. Alam niyo po ang sarap, na every Sunday you come together as one family, worshiping our Lord, nang sama-sama. Kasi pwede naman tayong sumamba sa kanya-kanya natin tahanan. Pero maganda po yung pagkakataon na palaging binibigay sa atin ng Panginoon bawat umaga ng linggo na tayo sama-samang sumasamba para sa Kanya. Amen? Yan. Gugulat-gulatin ko po kayo para hindi kayo managinip sa inyong pagkakahimbing. Biro lang. Wala naman natutulog. So, we will continue our series. Patuloy pa rin po tayo sa series sa John chapter 15, yung connect, abide, and bear fruit. So, and itong nakakaraang linggo po ay we focused on the topic of what? Ayan, sabi ko may quiz tayo ngayon, hindi ko nasabi kasi baka mag-review kayo family. Tama ba? Now, we focused on talking about the family. We focused on talking about our roles. Yung biblical order of the family. If you can remember, noong una po natin pinag-usapan yung about the family, pinakita natin yung structure. According to the scripture, ano ba yung structure ng family dapat? According sa disenyo ng Panginoon. Natutunan natin na ang marriage is between a husband and a wife. Between a man and a woman. Tama ba? Tapos natutunan natin ano ba yung role ng husband, ano ba yung role ng women, ano ba ang role ng parent, ano ba ang role ng children. Natatandaan nyo po? Kung hindi nyo po natatandaan, you can watch yung mga replay sa Facebook at saka sa YouTube page po natin. Uploaded po yon every week. So you can watch yung mga past lessons natin kung gusto nyo pong ma-review. Alam nyo po, natutuwa ako kasi may nakapagkwento sa akin. Kinakamusta ko siya. Sabi niya, Brad, alam mo, naging kaugalian na namin sa shop. Pagdating ng Monday, commercial lang po ito, pinapanood ulit namin yung replay. Alam niyo, nagsisimba na sila. They are always present here sa church. Tapos pag Monday daw, nakaugalian na nila, nire-replay pa nila dun sa shop nila. Yung preaching, yung worship celebration ng Sunday. So, ang biro nga po sa kanya, napaka-loyal nyo naman dyan. Pero nakakatawa po. Dahil, ibig sabihin they just really wanted to share yung presensya, yung experience, yung nararanasan nila, hindi dahil magaling tayo, kundi talagang may natagpuan sila sa presensya ng Diyos. Amen? And they cannot help it but to keep on watching it and sharing it kasama yung mga trabahador nila, or yung mga kasama nila sa trabaho. Amen? Ganun po, kabuti ang Diyos. At ganun kasarap pag talagang nai-enjoy natin
no, yung presensya, yung salita ng Panginoon. So sa pagpapatuloy po, sabi ko nga, no, if you can remember yung order, yung biblical order of the family, nung nakita natin yung illustration ng payong, natatandaan niyo yun? No, hindi ko pala nailagay dyan, ano, yung Christ, husband, wife, tsaka children. No? And later on, mamayang hapon po, meron tayong couples fellowship. We will give more emphasis, announcement na rin ito, no, sa mga couples po na nandito ngayon. No, if you are free, I encourage you to join us tonight. Hindi pala, this afternoon lang. Dito po tayo magla-lunch. And then right after our lunch, magkakaroon po tayo ng couples fellowship. And we will be discussing once again yung role ng husband and a wife. No? Kasi po nung pre-niche ko ito, noong unang beses, ang daming questions na nag-arise at wala pa tayong pagkakataon na mapag-usapan ito. Kaya ngayong hapon, no, we will really give the opportunity for each couple, sa bawat couple po na makakasama namin or natin mamayang hapon na mapag-usapan pa natin ito ng mas malalim pa. No? So I invite every couples to join us. Kahit po hindi nyo kasama yung mister nyo or yung misis nyo, dito sa church dahil na-absent sila, you are still welcome to join us. No? Marami po tayong matututunan. Okay, going back. So, sabi ko nga po, no, we talk about family. Last week, si Brother Jonas ay i-share sa atin ano ba yung role ng family sa community. Tatandaan nyo pa po ba yun? No? Natutunan natin na meron pala tayong role as a family doon sa community, doon sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. At according doon sa scripture sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16 na tayo daw po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Amen. Sino po dito naglasang asin? Naging asin at ilaw nung week na tong dumaan. Meron ba? No? Naging asin ba tayo? Naging ilaw ba tayo doon sa community na lagyan sa atin ng Panginoon, no? Ipinaliwanag sa atin ni Brother Jonas kung ano ba ibig sabihin ng pagiging asin at ilaw, yung kahalagahan ng asin, literally, according to the Word of God, di ba? Yung mismong effectiveness ng asin, di ba? No? Ang role natin as a family is to help our community na ma-preserve sila. Tama ba? Katulad ng isang asin, ano? Yung asin ginagamit para hindi agad-agad masira yung pagkain, di ba? Hindi agad-agad mapanis, hindi agad-agad makurap. Ganun po tayo. Kaya tayo inilagay ng Diyos sa lugar na kung nasaan tayo ngayon, gusto niya maging asin at ilaw tayo sa mga kapitbahay natin. Amen? Kaya sabi ko nga po, no? Ang dalangin ko po ay sa mga natututunan natin, sa lahat po na napapakinggan natin, sa lahat po ng inire-reveal sa atin ng Panginoon. Maaaring yung iba dito, alam na natin alam ko na yan Paalala naman sa atin. Yung mga pagkakataon na inire-remind tayo ng Panginoon kung paano ba dapat tayo mamuhay, nawa po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu talagang maganap at mangyari ito sa ating mga buhay, lalo't higit po sa ating mga pamilya. No? Kaya, kung hindi pa po tayo nagiging asin, hindi pa tayo nagiging ilaw, no, ang gusto ng Panginoon, doon sa lugar na pinaglalagyan niya sa atin, tayo ang maging asin at ilaw sa lugar na yun. Amen. Tayo yung manghahawa. Hindi po tayo yung mahahawa. Malinaw po ba yung mga kapatid? No? Kasi ang gusto po natin sa pamamagitan ng ating mga pamilya, sa pamamagitan ng pamumuhay ng bawat pamilya ng Diyos, no? Marami po tayong madadala sa Kanyang kingdom. Kasi yun yung goal natin makapagdala po ng mga kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? No. So, ngayon po umaging ito, as we continue sa pag-uusap po natin about family, maigsi lamang po yung lesson natin this morning. Na naman sinabi na naman ng preacher maigsi. Subukan natin. No, pero palagi ko po maigsi lang ito. No, kaya wag na po kayong matulog. Huwag nyo na po akong tulugan. No? We will be talking about ano ba yung role ng family sa church. Kung last week po, we talk about yung role ng family sa community. Now, ngayong umaga po ito, let's see ano ba talaga yung tungkulin natin bilang mga pamilya na dinala ng Diyos sa Kanyang iglesia. Ano ba yung tungkulin natin mismo dito sa loob ng simbahan ng Diyos? Are you excited to know it, mga kapatid? Excited po ba tayo matuto? Amen? Praise God sa mga nais matuto. So naniniwala po tayo na hindi lamang po tayo naririto every Sunday just to be
an observer? Meron ba dito nag-observe lang? Meron ba dito na nanunood lang tayo o para, wala lang, no? Maniwala po tayo, dinala tayo dito ng Panginoon kasi mayroon siyang layunin sa buhay natin. May layunin siya sa bawat isa sa atin kung bakit niya po tayo dinala sa lugar na ito. At para po mas maunawaan natin ano ba talaga yung role ng family sa church, mahalaga po na ma-remind tayo ano ba yung identity natin. Sabihin nyo nga po, identity. Identity, ano? Kailangan malinaw sa atin kasi kung minsan nakakalimutan natin yung tunay nating identity kaya kung minsan nagiging mahirap sa atin, no? Na makita ano ba dapat yung nangyayari, ano ba dapat yung ginagawa ko, ano ba dapat yung sinasabi ko, ano ba dapat yung iniisip ko kasi kung minsan nakakalimutan natin kung ano yung identity natin. Kaya po before natin ipagpatuloy yung ating pag-aaral, let's see ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos about our identity. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 19, kung meron po kayong mga Bible, sabi diyan, "So now you, Gentiles, are no longer strangers and foreigners." Sino po yung sinasabihan dito? Yun daw pong mga hintil, yung mga Gentiles. Sino po yung mga Gentiles? Tayo po yan. Alam niyo po, yung mga Gentiles, ito, doon sa Old Testament, ang covenant po ni God, ang original na covenant ni God ay with His chosen nation, which is the nation of Israel. Alam niyo po ba yan? So, every nation outside Israel, ibig sabihin, lahat ng tao na hindi kalahi ng mga Hudyo, ng mga Jews, o ng bansang Israel, they are called Gentiles. Pero ang sinasabi po dito sa verse na ating binasa sa Ephesians 2 chapter 2 verse 19, that we are no longer strangers and foreigners. Ano ba sabi diyan? You are citizens along with all of God's holy people. You are a member of God's family. Iyan po yung ating identity. No? That we are no longer strangers. We are already a citizen along with all of God's holy people. No, we are a member of God's family. Malinaw po ba mga kapatid? So before I continue, samahan niyo po ako sa maigsing panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkabasa ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagdadala mo sa amin sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kami na mabuksan ang aming mga puso't isipan at sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu na siyang magpatuloy na magtuturo sa amin, magpapaliwanag sa amin ng mensahe mo ngayong umagang ito. I-allow mo kami na yung buhay namin ay talagang maging tunay na patotoo na ikaw ang aming Diyos, na kami ay kabilang na sa iyong pamilya, O Diyos. Kaya sa umagang ito, patuloy ko pong hinihiling ang pangunguna at paghahari ng iyong banal na Espiritu sa lugar na ito. As we listen and as we continue to worship you this morning, Father God, talagang matagpuan mo kami na ikaw lamang itinataas at kinikilalang Diyos ng aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So nakita po natin mga kapatid, we are Gentiles, no? Yung ang sarap isipin na dati hindi tayo kasama sa plano ng Diyos, pero isinama ka na. Ano ba? No, di ba ganun minsan pag sa barkadahan pag hindi ka masyadong pinapansin at bigla kang sinama ng sikat na grupo na yun, ang sarap ng pakiramdam, di ba? No? Pero this time, if you will see mga kapatid, hindi lang to basta-basta. No? Yung pumili sa atin, ang Diyos mismo, ang may likha ng lahat. No, at sinasabi diyan na hindi na tayo stranger, hindi na tayo foreigner, hindi na tayo outcast, hindi na tayo outsider. Tayo ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen? No, so iyan po yung ating identity. Sabi po sa Ephesians 2 chapter 2 verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. No? Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. No, ang linaw po ng scripture na ito, mga kapatid, na sapagkat kay Kristo lamang. Kaya,
kung tayo po ay wala pang pananampalataya kay Kristo, mananatili po tayong outsider. Nakukuha niyo po? No? Dahil yung pagiging pamilya, pagiging miyembro natin ng pamilya ng Diyos, ito po sa pamamagitan lamang ni Kristo. No? Dahil again, ang original covenant ni God ay with His chosen nation, Israel. No? Pero nakita niya, no, kailangan maging ang mga hintil ay makasama, kaya binigay niya si Kristo. At kaya ang tanging daan lamang po natin para mapabilang sa pamilya ng ating Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Maliwanag po sa ating binasa na sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya yung pader na alitan na naghihiwalay sa mga Hudyo at sa mga hintil, no? From His chosen people. Kaya malinaw sa atin mga kapatid that we are now part of God's family. Amen? No? Masaya po bang malaman? Masaya po ba na muli tayong ma-remind na ako pala ay pamilya na ng Diyos? Yun, may dalawang masaya. Yung iba, ninanamnam pa. No? Kaya ang ibig sabihin nito mga kapatid, the moment that we receive Jesus Christ, we become a member of His family, we become the member of God's family, ibig sabihin dito, nababago na yung ating identity. Tama ba? Nababago na yung ating pagkatao. Nabibihisan tayo ng ating bagong pagkatao. Yan po ang ibig sabihin nun, mga kapatid, na mapabilang sa kanyang pamilya. Ang sarap nun. Sabi ko nga, no? yung alam mo yung pakiramdam, yung dati di ka kasali, pero ngayon kasali ka na. Di ba? Yung siguro yung parang sa basketball, usong-uso liga ngayon. Yung dati, nasa bench ka lang, tapos bigla kang pinalaro. Di ba? Iba pakiramdam siguro nun no? Sa nagbabasketball, sa mga naglalaro. Yung dati, nanunood-nood ka lang sa gilid, reserve ka lang. No, tapos bigla kang pinalaro. Ang sarap sa pakiramdam. Lalo't higit mga kapatid, ito pong biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na mapabilang sa kanyang kaharian. Amen? Masaya po ba tayo? So point number 1, our new identity is in Christ. Yung ating pong bagong pagkatao, yung ating pong bagong citizenship ay na kay Kristo. Tayo po'y kabilang na sa kaharian ng ating Diyos. Balikan po natin yung verse sa Ephesians chapter 2, verse 19. Sabi doon, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens along with God's holy people. Makikita po natin dito na si Apostol Pablo, he gives emphasis yung pagiging inclusive natin. No? Tayo na mga hintil ay ibinilang na doon sa kasunduan ng Ama sa kanyang piniling bayan. No? Yung fellow citizens it suggests yung ating full membership. No? Hindi ka lang partial, hindi ka lang basta-basta ampun lang ako Hindi po ganoon ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Tayo ay fully part of His family already. Yan po yung ating identity na meron tayong equal rights doon sa kaharian ng Diyos. No, di ba sabi ng salita ng Diyos, tayo mga tagapagmanang kasama ni Kristo. No? So ganun po kaganda yung ating bagong identity under Christ. No? Na sa pamamagitan ni Kristo, we are part of His family. At hindi lang yon, lahat ng benepisyo na pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos, kasali po tayo doon. Kabilang tayo doon. We are part of His family. Full membership. Tigapagmana tayo. Amen. Yung ibig sabihin naman po ng God's holy people, lahat yan ng naniniwala sa ating Diyos kay Kristo. No? Both Jews and Gentiles. Yan po yung ibig sabihin nun. Sino ba yung mga holy people? No? Tayo po yan. Yung mga tunay na nananampalataya kay Kristo ay kasama diyan. No? Kaya sabi ko nga po, yung citizenship natin, yung citizenship na sinasabi diyan, hindi po yan tungkol doon sa ating nationality. No? Hindi na po yan tungkol sa kung anong bansa ka nakabilang, anong lahi ka nakabilang. Basta ikaw ay kumilala kay Kristo at sumampalataya kay Jesus bilang yung Panginoon Diyos at tagapagligtas, ibinibilang tayo ng Diyos na bahagi ng kanyang pamilya. So that is our identity, mga kapatid.
no? At yung pong bahagi na yan, we can also connect it sa Philippians chapter 3 verse 20 na talagang ipinakita dito. Sabi dito ni Apostol Pablo, "But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior." No? So mas binigyan pa ng emphasis ni Apostol Pablo po sa verse na ito na hindi na tayo basta citizen lamang ng mundong ito. That we are already as citizens of heaven. Amen? Kaya lahat tayo dual citizenship na eh. Baka yung iba triple pa. No? Kasi yung isa, Filipino citizen, senior citizen, at saka citizen of heaven. No? Dalawa, dual citizenship tayo kasi hindi lang tayo citizen ng Pilipinas, kundi citizen din tayo ng Kingdom of Heaven. At yun yung pinakamahalaga, yung mapabilang ka doon po sa kaharian ng Diyos. No? And again, this is our eternal nature of our new identity. Hindi na to na mawawala sa atin kung tunay po ang ating pagtanggap kay Kristo. Di na mawawala yung pagiging bahagi natin ng kanyang pamilya. Malinaw mga kapatid, no? So tandaan po natin that we are members of God's family. No, ano po ibig sabihin? Kapag tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos, ibig sabihin nito ay we care. Tama ba? No? It implies intimacy, it implies care, it implies shared inheritance. Katulad po na sinasabi ko kanina, tayo mga tigapagmana na. Kaya napakahalaga po ito sa isang tunay na mananampalataya na lagi tayong nare-remind ng ating tunay na identity na tayo po ay mga anak na ni Kristo. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 15 to 17, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkakakopkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya kayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. No, napakahalaga po pala na alam natin na tayo bahagi ng Kanyang pamilya sapagkat kapag alam natin na tayo bahagi ng Kanyang pamilya, nagkakaroon tayo ng karapatan na tawagin siyang ating Ama. Amen? No, kaya hindi po lahat na tumatawag sa Kanya ng Ama ay tunay niyang anak. Kasi malibang tanggapin mo si Kristo, kasi binasa natin kanina dun sa sa Ephesians, di ba? Sa pamamagitan lamang ni Kristo, siya ang naggiba ng pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hintil. Amen? No, without Christ, kahit tumawag ka ng ama-ama, hindi tayo kikilalaning anak ng ating Diyos. Malibang tayo ay na kay Kristo. Malinaw ba, mga kapatid, Sabi po sa verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Meron po nagpapatotoo sa atin, yung banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, darating lang yan sa ating buhay pag tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. At sa verse 17, sabi diyan, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Amen. Yung sinasabi natin kanina that we are co-heirs, mga tagapagpana. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Grabe yung Grabe yung pagpapala na kasama ng pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. No? Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen. No? Napakaganda po ng verse na ito. Napakaganda po nung ginawa at biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And at the same time, mga kapatid, ito pong bagay na ito, we can also connect ito, yung pagiging pamilya, yung pagiging member ng body of Christ, yung pagiging member ng pamilya ng Diyos, we can also connect it doon sa, or as a church, we can connect it doon sa body ni Christ. We can look doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Basahin ko lamang po ng mabilis, medyo mahaba ito. But this speaks about the body of Christ. Kasi dito po natin makikita
Ano ba yung bahagi natin bilang miyembro ng pamilya ng Diyos, bilang pamilya na nandito sa iglesia ng Diyos? Ano ba dapat yung ginagawa natin? Ano ba dapat yung role natin? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27, the human body has many parts, but the many parts make up of one whole body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles. Some are slaves and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit. Yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot say, I am not part of the body because I am not a hand, that does not make any less a part of the body. And if the ear says, I am not part of the body because I am not an eye, would that make it any less part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? Nasusundan niyo mga kapatid, no? Or if the whole body were an ear, how would you smell anything? No? Ito pa lang mabivisualize niyo na yung papaano dinidescribe yung function natin as being part of the family of Christ or as being part of the body of Christ. No? Hindi daw po lahat hindi pwedeng lahat mata, hindi pwedeng lahat tenga. No? But our bodies have many parts and God has put each part just where He wants it. Kaya sabi ko nga po, dinala tayo dito ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon nandito tayo. No? Kasi sabi dito, no? But our bodies have many parts and God has put each part just where He wants it. Kaya gusto ng Panginoon, hindi aksidente na nandito tayo ngayon, no? Dahil ito'y gusto ng Panginoon na makapunta ka ngayong umagang ito. How strange a body would be if He had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to the hand, I don't need you. The head can't say to the feet, I don't need you. In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. Napakaganda po no. Sana siguro in the future mapag-usapan natin ng mas detalyado kasi napakaganda po ng verses na ito, no. Kung minsan daw yung sometimes you feel na ikaw yung least, no. Pero sa patapalan ng Panginoon, ikaw yung pinakamahalaga. No? And the parts we regard as less honorable are those we clothe with greatest care. Grabe. Grabe ang Lord, ano? So we carefully protect those parts that should not be seen, while the more honorable parts do not require this special care. So God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. Ito po yung maganda sabi sa verse 25. This makes for harmony among the members so that all the members care for each other. If one part suffer, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. All of you together are Christ's body, and each of you is part of it. Amen. No, sabi po sa verse 25, no, dapat daw po tayo nag-aalagaan sa isa't isa. No? All members care for each other. Pagiging bahagi natin ng katawan ni Kristo, dapat po tayo nagmamalasakitan sa isa't isa. No, pag meron daw pong nag-suffer na isa, no, all suffer. And if one part is honored, all the parts are glad. Point number 2, mga kapatid, living as God's family. Noong una nalaman natin yung identity natin that we are already belongs to God's family. Now, yung punto na dapat nabubuhay tayo bilang bahagi ng pamilya ng Diyos. Amen. As members of God's household, we are called to live in a way that reflects our new identity. Amen. No, ngayon po na naalalaman natin, alam natin na binago na ng Diyos yung ating identity. We are no longer a foreigner. We are no longer strangers, but citizens of heaven.
Kailangan nakikita sa pamumuhay natin yung pagiging citizen natin ng heaven. Ano? So we show love, we show grace, we show hospitality doon sa ating mga kapatid. Kaya sabi ng verse 25, we care. No? All the parts of the body, they care. No? Kaya sino po dito yung pamilya na bahagi ng katawan ni Kristo? Do you care? Do you care? No? Do we care for other family na kasama natin dito sa church ng Panginoon? Kaya mahalaga mga kapatid, tinitingnan natin, how do we live as a citizen? How do we live as a citizen? Dito po sa church ng Panginoon, bilang isang pamilya, dapat po lagi tayong nagtutulungan, lagi tayong nagtuturuan, lagi tayong nag-aalagaan. Hindi yung nagtuturuan, siya may kasalanan. Hindi, yun na lang utusan mo, wag ako. No, hindi po gano'n. Ibig sabihin, inaalagaan natin yung isa't isa. Nagpapalakasan tayo, hindi tayo nagpapagalingan. Hindi tayo nagpapataasan. Nag-aalalayan tayo. Amen. Ganun po tayo dapat sa iglesia at pamilya ng Diyos. Sa ganitong paraan po, sama-sama tayo makakapamuhay ng karapat dapat bilang mamamayan ng kaharian ng langit. Amen. Kailangan kung umaangat ka, hindi ka nawawalan ng pakialam doon sa mga kasama natin na nakikita natin na nangangailangan. Hindi lang yung sarili mo lang hindi lang ikaw yung umaasenso ng umaasenso, but you have that desire na, kailangan si kapatid, pwede ko tong tulungan Pwede ko rin siyang tulungan para maging siya umasenso, para maging siya magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng magandang trabaho. Hindi yung, basta ako, okay na kami ng pamilya ko. Bahala sila. Nagawa ko to Nagawa namin to, kaya rin nilang gawan niya ng paraan. Hindi po tayo ganoon sa pamilya ng Diyos, sapagkat sa pamilya ng Diyos, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, may pakialam tayo sa bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Sino po dito bahagi ng katawan ni Kristo? Ayan, tingnan niyo po lahat yan, dapat may pakialam sa inyo. Hindi po nangingialam, may pakialam. Ibig sabihin may concern, may pagpapahalaga. Hindi po yung basta-basta na nakikialam. Hindi yung negative na aspeto. So ito po yung ating role as a family. That we care for one another. Dapat lagi nating naipapakita yung tunay na pag-ibig sa isa't isa. Yung tunay na biyaya, yung tunay na hospitality, yung pag-asikaso, pag-aalala sa bawat isa. Amen. Hindi po yung sariling pamilya lamang natin yung ating laging sinisecure, kundi meron tayong puso na, kamusta kaya yung pamilya nila, brother nila, sister? Nangyayari po ba sa atin yon? Dumadating ba tayo sa mga pagkakataon na ganun? Pero iyon po yung gusto ng Diyos na makita sa atin. That we start to care for one another. Being a part of the body of Christ, being part of God's family. Amen? Kaya last week, natutunan natin na maging asin at ilaw sa sanlibutan, sa community na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. Lalo't higit, mga kapatid, maging asin at ilaw tayo sa loob ng kanyang iglesia. Amen? Dapat sa loob ng church, hindi tayo dito nag-aaway-away. Tama ba? Wala naman po nag-aaway-away dito, huwag kayong mag-alala. Meron ba? Hindi ko lang alam. Hindi lang namin alam. Wala naman. Kaya praise God. But we have to, I guess, we still have to grow dun sa area ng pagkakaroon talaga ng tunay na pagpapahalaga sa isa't isa. Yung tunay na pag-aalagaan sa isa't isa. Na talagang tayo nagtutulungan at talagang sama-sama na nagpapalakasan. Why families matters in the church? Bakit po mahalaga yung pamilya sa loob ng iglesia? Number one, because of spiritual nurturing or spiritual nurture. Dahil po sa loob ng iglesia, bilang isang pamilya na dinala sa loob ng pamilya ng Diyos, we model love, we model grace, we model hospitality.
No, ibig sabihin yan, we are reflecting Christ's character within the church. Amen. That is why, napakahalaga na tayong pamilya na nilagay ng Panginoon sa iglesyang ito, na de-demonstrate natin yan, nag-overflow sa atin. Nakikita sa atin yan. No? Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 9, offer hospitality to one another without grumbling. No? Yung pagtanggap po natin sa bawat pamilya na dinadala dito ng Panginoon, no? Dapat totoo sa ating mga puso, totoo sa ating mga buhay. No? Offer hospitality to one another without grumbling, yung walang pagrereklamo. Romans chapter 12 verse 10, sabi diyan, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagmamahal nila sa inyo. Ganun pala dapat tayo, no? Ang pag-ibig natin sa iba dapat hindi nakadepende kung paano ba tayo minamahal ng mga tao na yun. Naku, mahal ko yung pamilya nila Brother Alan kasi nararamdaman ko yung pagmamahal nila sa akin talaga eh. Yung pamilya ni Brother Endong, love na love ko yan kasi lagi akong may lechong baka linggo-linggo eh. Joke lang po yan. Di ba totoo yun? Baka magselos pa kayo eh. Biro lang po yan, ano. No, hindi po ganoon dahil may mga benefit na nakukuha tayo, mamahalin natin yung pamilya na yun o yung tao na yun. Hindi po ganoon ang tinuturo sa atin. Sabi, dapat mahalin natin sila ng higit pa sa pagpapahalaga nila sa atin. Amen. Madali, mahirap? No. Madali sa tulong po ng Panginoon, sa tulong po ng banal na Espiritu. Actually, medyo mahirap yan kapag sa sarili lang nating kaisipan, sa sarili lang nating kalakasan. Pero pag sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, no? Kasi napakaganda po ng instructions ng Panginoon, napakaganda po ng salita ng Diyos na muli niyang ipinapaalala sa atin ngayong umagang ito. No? Sabi po sa mga Hebreo, chapter 13, verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo ngayon. O, parang di nyo matingnan na. Sabi magmahalan daw, di nyo pa matingnan. O, sabi mga, I love you with the love of the Lord. Kaya ba nyo sabihin niya sa katabi nyo ngayon? Mahal kita kapatid sa pag-ibig ni Kristo. Amen? No, yung mga mag-aasawa parang hirap na hirap. Mamaya nga pag-usapan natin yung mga mag-aasawa parang hirap na hirap magtainginan sa isa't isa. No? Number 2, no? Why family matter in the church? Community strength. No? Kalakasan po ng iglesia ang bawat pamilya. No? Healthy families create a strong fellowship. No? Families caring for families which embodies unity and mutual support. No? So, ang bawat pamilya, mga kapatid, it causes us to strengthen one another. No? Hindi po dapat tayo ang nagiging kahinaan ng ibang pamilya. Kung hindi dapat tayo nagiging encouragement, kalakasan ng ibang pamilya. No? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Grabe yung utos ng Diyos dito. No? Sabi ni Apostol Pablo, carry each other's burden. Magdalahan tayo ng ating mga bigatin. No? Eh, hindi, bahala na sila dyan. Napaglagpasan ko yan, kaya mapaglalagpasan din nila yan. No, hindi, bahala na si sister niya, medyo busy ako eh. No? Unahin ko muna yung pamilya ko bago sila. Tama naman yon. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, we also need to care for one another. Hindi po dapat nawawala sa atin yung pagbibigay natin ng tunay na pag-ibig at pag-aalaga, pag-i-strengthen natin sa iba nating mga kapamilya sa loob ng pamilya ng Diyos. Malinaw po ba mga kapatid? No? Kapag merong may sakit sa church, at nalaman natin, ano bang reaksyon natin? Do we at least pray for that person? Dinadalaw ba natin? Dinadalang ba natin na makakain? No? Kapag may nalaman tayong kapatid natin dumadaan sa pagsubok,
What is our reaction? Tama po, masarap. Nalalaman natin may nananalangin sa atin. Pero totoo po, masarap din yung may nakikita tayo physically na lumalapit at tumutulong sa atin sa mga panahong kailangan natin ng kalakasan. Amen? Uy, gising. Amen? No? So mahalaga na makita po ito sa atin bilang bahagi, bilang pamilya, na bahagi ng pamilya ng Diyos. Kailangan po nakikita natin at na ipararamdam natin ito sa ating mga kapatid. No? Pag may mga bagong dumadating dito sa church, nawe-welcome ba natin sila? Nararamdaman ba nila na talaga, uy, grabe dun very warm, very welcoming. Talagang feeling ko parang hindi ko first time. Parang pakiramdam ko bahagi agad ako nung church na yun. Ganun ba tayo, mga kapatid? No? I praise God kasi marami po ako naririnig na testimony na kaya sila bumabalik is because they really feel that they belong to the church. No? Yan po ay dahil sa biyaya ng ating Diyos. No? Kailangan po lagi tayo nagpapalakasan. And lastly, mga kapatid, yan, matatapos na tayo. Why families are important in the church or matter in the church is because of mission impact. No? Families serve as a witness both in the community and within the church, showing that discipleship begins at home or in the church. Amen? Ang bawat pamilya po ng Diyos sa lugar na ito, dala-dala natin yung vision at mission ng iglesyang ito. Kaya ang tanong, alam niyo ba ang vision ng church? Ayun, 3. No, alam niyo po ba yung vision ng church? Kasi being a part of this family, being a family that is part of God's family, ng Church of Christ the Discipler, dapat tayo po yung nagdadala ng vision. Tayo po yung nagdadala ng mission. No? Yung pamilya natin. That is why family is important kasi tayo ang magdadala nito. And our vision is a disciple-making church leading people to Christ. Tandaan nyo na po yan. Kasi bilang pamilya na bahagi ng church na ito, tayo po ang tagapagdala ng vision ng church na ito. At tayo din yung gagawa ng mission. No? Ano yung mission natin? Winning souls for Christ, winning disciples, and transforming lives all for the glory of God. No? So yung bawat pamilya na nandito ngayon, tingnan mo na yung sarili mo na dala-dala mo yung vision at yung mission ng church na ito. Kaya ang goal natin ay mag-akay ng mga buhay kay Kristo. Bilang isang pamilya, gagamitin tayo ng Panginoon para makapag-akay ng mga buhay, ng mga kaluluwa kay Kristo. Sabi sa Joshua chapter 24 verse 15, "But as for me and my household, we will serve the Lord." Amen. No, sino po dito, ito yung favorite verse nyo ng pamilya nyo? No? Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 14, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden." No, kaya dapat nakikita sa pamumuhay natin yung vision ng church, yung vision and mission ng church. Kasi iyan yung magliliwanag sa atin. Yung love, yung care, yung genuine hospitality, yung genuine care, yung pagdadala natin ng kaluluwa kay Kristo, automatic sa atin yan, bilang bahagi ng iglesia ng Panginoon, bilang bahagi ng pamilya ng Panginoon. Because we are the carrier ng mission, ng vision ng Panginoon sa church na ito. Amen po ba? Tinatanggap po ba natin yun? Salamat po sa mga tumanggap. No, I know, pinaprocess pa nyo. No, kaya napakahalaga ng pagkakaroon natin ng pagkakaunawa doon sa tunay nating pagkatao. Yung tunay nating identity. Wag po natin niyang kalilimutan na tayo'y bahagi na ng pamilya ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9. O before that, bilang tagapagdala ng mission and vision, yung pamilya natin, bubuksan natin para sa mga small groups.
yung tahanan natin, bubuksan natin para sa mga Bible studies. No? Yung mga tahanan natin, bubuksan natin kasi gusto natin makapag-make ng disciples. Gusto natin magamit yung pamilya natin. Gusto natin magamit even yung tahanan natin. No? Na maging pagpapala sa mas marami pang pamilya na nakapaligid sa atin. Amen. Ayun. Talagang no? Talagang, sige. Namnamin pa natin. Kasi iyon po yung ating gustong maganap. No? Na talagang bawat pamilya ay makakilala sa ating Diyos. At tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Yung pamilya natin ang gagamitin ng Panginoon. No? Sa pamamagitan ng ating mga pamilya, yung mga kabataan, yung ating mga anak, we will increase their faith. We will lead them. We will mentor them. Aalagaan natin sila kasi sila yung mga susunod na leader. Sila yung mga susunod na magiging witness. Sila yung mga susunod na magdadala ng vision. Amen. Kaya mayroon tayong papel bilang pamilya. Kasi kailangan nating alagaan ang bawat isa, lalo't higit yung ating mga anak, yung ating mga kabataan, para ma-ensure natin na magpapatuloy yung vision at mission ng church sa tulong po ng Panginoon. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi ko nga po yung identity natin, napakahalaga. And this another verse po na kaduktong nung verse natin kanina sa Ephesians chapter 2 verse 19, sabi diyan sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into his marvelous light. Sa Tagalog, ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ang Diyos po ang tumawag sa atin. Ang Diyos po ang pumili sa atin. No, iyan po ang iyong identity. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi ko kaya . No? Kasi siya mismo ang pumili sa iyo, siya mismo ang naglagay sa iyo, siya mismo ang nagtatayo sa atin. Kaya siya rin po ang magpapalakas sa atin, mga kapatid. No? Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, naniniwala po ako na sa bawat pamilya na naririto ngayon sa church na ito, sabi ko nga kanina, hindi po aksidente, kundi mayroong malaking layunin ng Diyos kung bakit ang pamilya mo dinala ng Diyos sa lugar na ito. Amen? No? Mayroong layunin. Dinala tayo dito dahil mayroon tayong mahalagang bahagi sa paglago po ng Church of Christ na discipler. No? Meron tayong mahalagang bahagi sapagkat tayo ang magpapakilala sa ating Diyos sa mga taong nangangailangan, makilala nila ang Diyos. Amen. No, tayo po ang magdadala, tayo ang magiging paa, tayo ang magiging kamay, tayo ang magiging bibig, tenga. Katulad ng binasa natin kanina. No? Tayo ang magiging bahagi ng katawan ni Kristo. Upang magkaroon po ng katuparan yung vision ng church. No? Na marami tayong madidisciple. Madami tayong madadala kay Kristo. No? At gagamitin po ang pamilya mo. Gagamitin ng pamilya ko, gagamitin ng pamilya natin upang madala ang mga kaluluwang ito sa kanyang kaharian. Amen. At sabi ko nga po, mga kapatid, no? Hindi po tayo dito magkakanya-kanya. Amen. Magtutulong-tulungan po tayo, magpapalakasan tayo, magmamahalan tayo, mag-aalalahanan tayo sa isa't isa. Meron tayong pakialam sa isa't isa. Amen. Yung pamilya mo may pakialam doon sa isa pang pamilya. Hindi po tayo kanya-kanya. Sapagkat ang gusto natin, sama-sama tayong mananatiling connected sa Panginoon. Sama-sama tayong mananatili, mag-a-abide sa Panginoon. At lalo't higit, sama-sama tayong mamumunga para sa Panginoon. Amen. Yung side na to, talagang excited sila. Yung side na to medyo tahimik no? Amen. No?
Kaya muli mga kapatid, ibalik po natin ang pinakamataas na pagkilala, pasasalamat, pagluwalhati po sa ating buhay na Diyos. Salamat sa kanyang mensahe, sa pagpapaalaala niya na bilang pamilya, bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, meron tayong layunin, meron tayong gampanin. No? At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, siya mismo ang mag-i-enable sa bawat isa sa atin upang maiparamdam natin, no, sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatid sa church na ito, ang pag-ibig at pagpapala at biyaya ng ating Diyos. Amen? Sige po, tumayo tayo. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Ama, naniniwala kami na Ikaw ay may bagong itinuturo sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi aksidente na nandito kami ngayong umagang ito at muli mong ipinaalala sa amin na meron kang layunin sa bawat pamilya na nandito ngayon sa iglesyang ito. Ama, naniniwala kami na ang bawat pamilya na ito ay gagamitin mo upang makapagdala ng mga kaluluwa sa iyong kaharian. Hindi para sa aming kasikatan o sa aming kagalingan, kundi para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Kaya sa umagang ito, turuan mo kami, Panginoon, ng bawat pamilya na magkaroon ng genuine concern sa isa't isa. That we will be able to show our love, our care sa amin po mga kapatid, na palagi naming iisipin ang bawat isa higit sa aming mga sarili. Katulad ng iyong inuutos sa amin, na kung kami iyong mga tunay na anak, kami mga tunay mong disciple, O Lord, ito yung way ng aming pamumuhay. Na makita mo kami na namumuhay sa ganitong paraan. Dahil again, hindi dahil para maitaas ang aming mga buhay, kundi para makita at maluwalhati ang iyong banal at dakilang pangalan sa pamamagitan po ng aming mga buhay, Panginoon. Ama, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa aming napakinggan, at hayaan mo na ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa amin, ang patuloy na magpaliwanag ng mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Muli sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y dakila ka, O Diyos, dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Yes, Lord. Purihin ka. Amen. Purihin ka, O Diyos. Zero. Quick announcement lang po again. Kaya po na-mention ko kanina, no, this afternoon we will be having our couples fellowship. No, and I invite every couple na mag-participate po tayo, mag-join tayo because we will be reviewing again yung role ng husband and a wife. Ano? And this time, magkakaroon po tayo ng opportunity for a question and answer. And so, talaga pong magiging interactive yung ating fellowship this afternoon. And I hope na makatulong ito para mas maging matatag pa at mas maging malinaw pa sa atin yung role natin being a husband and being a wife. Okay po ba yun? Yan. So, siguro po, maaga pa eh. So, we can start probably at 12:30 p.m. So, let's have our lunch as soon as we can. And then, we can start yung ating fellowship ng mas maaga para maaga rin po tayong matapos. And sabi ko nga, baka maging mahaba yung discussion natin eh. No, so at least we have enough time para masagot po yung mga katanungan nyo. Sasagutin po lahat yan ni Vice Mayor Bebong. Okay, tapos later on, we will giving you mga papel para magsulat kayo ng questions nyo just in case ayaw nyong magtanong ng, si Brad pala yung nagtanong ng gano'n. Ano? So you can anonymously ask questions. Ano? And then this coming Friday po mga kapatid, we are inviting you to join us May 1 sa Victory po dito sa Malolos. Meron po 11th Provincial Convention on Churches of Christ sa Bulacan. No? So, kasama po tayo doon. Kabilang po si Kuya Bebong, yung mga leaders ng church. We will be attending ito pong gawain na ito. Meron lamang po itong maliit na fee, which is 100 pesos. No? So, kung kayo po ay... Bakasyon po ito holiday. May 1. So, kung wala po kayo nakaplanong lakad, we are inviting you to join us. May 1, 8 a.m. hanggang 4 p.m. po ito sa Victory, sa may tabi po ng Robinsons Mall. No? Doon po gaganapin yung gawain ito. And then again, you have to bring your own lunch or pwede po kayong bumili. Kasi nga, malapit naman sa Robinson. No? Pwede po kayong bumili doon. So, pack lunch yan. And then lastly po, sa May 9, mayroon pong fun run. So, yung mga mahilig sa marathon. So, pwede po tayo mag-join dito. We are encouraging you to join as well sa initiative po nito sa ng MMC. Gawain po ito ng MMC na kung saan kabilang din po tayo, no? So if you are interested po to participate dito po sa jogging na ito, please makipag-coordinate po kayo kay Pastor Edmer or to any leader. Bigay niyo po yung pangalan niyo, may registration po yan. And I think we will be registering na as one. No, bigay niyo lamang po yung niyo or coordinate po tayo kay Brother Edmer. Yun lang po. And the next Sunday, Inter-Church Fellowship ng mga kabataan. So, please plan to join. Kailan pa yun? May 10 pala. May 10. Yan. Okay po. God bless po. Kay Kuya Bebong. Good morning again. Salamat sa mga announcement po. No, yung May 9 Run for a Cause, it is for a cause kasi yung proceeds po nun ay itutulong po doon sa isang home for the aged. And at the same time, yung proceeds din nun will be pooled para po doon sa funds naman ng mga aging pastors. Yung mga pastors po ng maliliit na church na for their health doon sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapagamot. No? Wala naman kasing exempted, but of course, the Lord is miraculously doing yung mga bagay-bagay sa buhay ng kanyang mga lingkod. So kanina po, we were talking about yung family, how we will be nurturing spirituality among the different families, kung paano po tayo mag-i-impact, kung paano tayo magmamanifest yung strength. Alam niyo ba, that promise for the families were given noon pang una sa panahon pa ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. No, and in fact po, inulit-ulit ng Panginoon sa Genesis chapter, if I'm not mistaken, chapter 22,
verse 18, sinabi kay Abraham. In chapter 26, verse 4, sinabi kay Isaac, sabi doon, in your offspring, all the nations of the earth will be blessed. Pero doon po sa chapter 28, verse 14, sinabi po kay Jacob, and in your seed, all the families of the earth will be blessed. Sabi po sa Acts chapter 3, verse 25, sabi ni Peter, that seed that pertains doon sa magbe-bless sa lahat ng nations, sa lahat ng mga families, is no other than the Lord Jesus Christ. Alam niyo, the reason why we are here is because God brought us into reconciliation with Him. Yan ho ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 7, sabi po doon, binigay na tayo sa reconciliation through Jesus Christ. And He also gave us yung that ministry of reconciliation so that we could bring yung blessing sa bawat individual, sa bawat families. The reason why we are here, the reason why our families are experiencing that kind of blessing is dahil po sa Panginoong Kristo. And because of that reconciliation, God is also giving us that ministry to reconcile others sa ating Panginoong Jesucristo. Families helping other families so that we will experience that true blessing coming from the seed, coming from the Lord Jesus Christ. Alam nyo, marami pa pong families sa atin, ang dami pa pong nai-experience na turmoil sa kanilang buhay. I know there are parents here, nadudurog yung kanilang puso dahil lumalayo yung kanilang anak sa kanila. There are children here na ang tindi-tindi ng kanilang mga burden sa puso, ang dami-dami nilang dala-dala, yung parents nila clueless na nararanasan ng kanilang mga anak to. But because God has gathered us as a family, alam nyo, hindi porket hindi nyo kaapelido yung katabi nyo, hindi porket hindi kayo blood-related, hindi kayo magkapamilya. I am telling you, sabi ng Biblia, dahil tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, dahil naniwala tayo sa Kanya, God has given us a right to become children of God. At dahil children ka ng Panginoon, child ka ng Panginoon, child ng Panginoon yung katabi mo. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Magkakapatid tayo kay Kristo. At dahil magkakapatid tayo, kapamilya ko kayo. Kapamilya nyo yung katabi nyo. Sabi nga ni Brother Joel, yung mga magkakapamilya, may pakialam sa isa't isa. Yung magkakapamilya, kapag may daladala ang isa, handa akong tutuwang sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid kita. Mahal kita dahil mahal ka ng Panginoon. Ha? At dahil kapatid kita, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayo sa laban ng buhay mo. No? At yung problema mo sa pamilya mo, hindi lang ikaw ang magdadala niyan. Sapagkat sa tuwing nadudurog ang puso mo, nadudurog din ang puso ko sapagkat inuutos sa akin ng Panginoon na kasama mo ako na ipananalangin ang anak mo, ipananalangin ang tatay mo, ipapanalangin ang kapatid mo kasi lahat tayo dahil sa pagmamahal ng Panginoong Jesucristo, mamahalin natin silang patuloy. Walang mag-iisa dito. Dahil pinag-isa tayo ng Panginoon, magtutulong tayo, ilalaban natin ang pamilya mo, ilalaban natin ang mga mahal mo sa buhay, at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mararanasan ng pamilya mo ang pagpapala na ipinangako sa iyo ng Panginoon. Hindi ka mag-iisa kailanman sapagkat narito ang pamilya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pamilya na ipananalangin ka, pamilya na tutuwangan ka, pamilya na gagamitin ng Panginoon para ipaalala niya sa iyo, anak, hindi kita pinag-isa sapagkat binibigyan kita ng mga tao na mamahalin ka dahil ang utos ko sa kanila,
mahalin kang patuloy, yakapin ka at ipakita sa iyo ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Ganun ho tayo. Kaya kung mayroon nagsasabi dito, hindi na ako pupunta sa church kasi wala naman silang pakialam sa akin. Pag ganun na ho nararamdaman natin, hindi na ho tayo epektibo. Hindi na ho natin ginagawa ang atas atin ng ating Panginoon. Dito, pinagsama-sama tayo ng Panginoon sapagkat magmamahal tayo sa isa't isa. Sa mga susunod na linggo, makikita natin yung mga anak nyo, yung mga kapatid nyo, yung mga magulang nyo. Kasi hindi lang kayo ang nananalangin sa kanila, lahat tayo. Sama-samang ilalaban natin sila sa panalangin at idudulog sa ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pangako na ang bawat pamilya ay pagpapalain dahil sa binhi at ang binhi na yon ay ang ating Panginoong Jesucristo. We will fight for everyone. Ano ho? Sama-sama natin yan na pagtutulong-tulungan kasi po pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon. Tanggapin po natin ang mayamang pagpapala. Yung kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi ni Sister Kay kagabi, nung binabasa niya yung Psalm 23, grabe, pinaalala sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Dinadala niya ako sa malinis na pastulan. Dinadala niya ako sa tubig, na panatag. And He leads me in the path of righteousness for His name's sake. And though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. The rod and Thy staff, they comfort me. Thou prepares a table before me in the presence of my enemies. My cup runneth over. Surely your goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang kinin natin yon, His goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and I will bless the Lord, the name of the Lord, forever. Kaya naman taglayin ho natin ang kapayapaan, ang kapanatagan, ang paghahari, ang pangunguna ng ating Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. To God be all the glory. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Patuloy na dalhin natin ang biyaya at pagsama ng Panginoon sa buong linggo po na to. God bless you. Magkikita po ulit tayo next week. At sa mga couple, see you po mamayang hapon. God bless.